Marahil isa ka sa mga taong nais matuklasan ang paniniwalang Islam at baka isa ka na rin sa mga nakaisip na umanib sa Islam dahil sa magagandang bagay na nakikita mo sa kanila tulad ng mga maayos na kasuotan ng mga kababaihan nila at pati na rin ng mga mapanghikayat na pangangaral ng kanilang mga tagapagturo. Well, hindi ka nag-iisa dahil isa ako noong kagaya mo na minsan ring naisipang umanib sa Islam. Higit 5 taon akong naging alanganin sa paniniwalang Kristiyano dahil sa kakulangan ng pagkakaunawa sa banal na kasulatan. Kaya't naisipan kong tuklasin ang paniniwalang Islam. Kung ibig mong malaman ang aking mga natuklasan, panoorin mo tapusin ang videong ito. Come and let us examine the hidden truth. Kung ang pagsasaliksik sa paniniwalang ayon sa Biblia ay napakadaling gawin dahil malaya natin itong gawin, ang pag-aaral sa relihiyong Islam ay hindi ganun kadali dahil maraming bagay ang maaring maging balakid sa iyong pagsasaliksik. Una, kung ang Biblia ay ang pangunahing basihan ng mga mananampalataya ni Kristo at pinagsisikapang isalin ito sa iba't ibang wika ng mga mananampalatayang Kristiyano sa layuning maunawan ito ng mga mambabasa, ang pangunahing basihan ng paniniwalang Islam ay ang kanilang aklat o kasulatan na tinatawag na Quran. Ito ay nakasulat sa wikang Arabic, wika ng mga Arabo, na siyang tanging tinatanggap nilang banal at pinagkakatiwala ang wika pagdating sa Islam. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming Muslim ang hindi alam ang nilalaman ng kanilang kasulatan dahil kung ito man ay kanilang nababasa ay di naman nila alam kung ano ang mga ibig sabihin nito. Kaya kung pag-aaralan mo ang Islam, ito ang pangunahin mong maging problema. Ang kagandahan sa panahon natin ngayon ay marami ng salin nito sa English at iba pang mga wika na maaari mong gamitin. Gayunpaman, dapat mong ingatan ang mga salin nito dahil ang iba ay pinilit nilang baguhin para di matuklasan ng marami ang mga nakalihim na aral ng Quran. Ngunit dahil na rin sa maraming dalubhasa sa wikang ito ay naisalin pa rin ang mga ito para masaliksik ng marami. Pangalawa, kung ang mga Kristiyano ay malayang saliksikin ang lahat ng mga bagay tungkol sa Biblia at aral nito, ang malawak na pagsasaliksik sa paniniwalang Islam ay malabo mong magawa, lalo na kung ikaw ay lalapit lamang sa kanilang mga mangangaral, ustads o imam. Madalas nilang gawin ay paaanibin ka muna nila bago kanila bibigyan ng Quran. At ituturo lamang sa iyo ang mga pangunahing piling aral at hindi ang buong nakasulat na katotohanan. Kung ikaw ay kaanib na, ay mawawalan ka na ng lakas ng loob o karapatang umalis sapagkat kamatayan ang parusa ng pagtalikod sa Islam, kaya't mapipilitan kang tumahimik na lang at umayon sa anumang ituro nila at manatili kahit matuklasan mo pa ang katotohanan. Ayon sa Surah An-Nisa 4:89, sino man ang tatalikod mula sa paniniwalang Islam ay dapat tugisin kahit saan at patayin. Ayon sa isang hadith ng Islam, Sunnah An-Nasai 4059-4061, ayon kay Ibn Abbas, sino man yaong magpapalit ng kaniyang reliyon, patayin siya. Pangatlo, kung ang mga Kristiyano ay malayang makipagpalitan ng kaalaman upang suriin at mahayag ang katotohanan, sa paniniwalang Islam lalo na kung ikaw ay isa ng Islam, ay hindi pinapahintulutan ang pagkakaroon ng iba't ibang opinyon. Kaya malabo mong masasaliksik ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga tagapangaral gaya ng mga ustad at imam. Ayon sa Surah 33 verse 36, ang mga Muslim ay hindi pinahihintulutang magkaroon ng ibang opinyon liban sa kung ano lang ang utos ni Allah at Muhammad. Hindi rin pinahihintulutan ang pagtatanong. Surah Al-Ma'idah 5:101. Ngayon, sa usapang relihiyon o paniniwala tungkol sa Diyos, alam natin na anuman ang ating ginagawa sa ngalan ng relihiyon
ay iisa lang din ang ating layunin. Yan ay upang malugod ang Diyos sa atin at matanggap natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nakakalungkot lamang dahil kung kaligtasan ang pag-uusapan, walang direktang sagot dito ang Islam, pagkat ayon sa Quran, Surah Maryam, Surah 19, verse 66 to 71, ang lahat ng tao ay itinakdanan ni Allah na mapunta sa impyerno mula pa nung sila ay kanyang likhain. Kaya't dahil sa kalituhan at takot na matuklasan ng mga mananampalatayang Islam ang aral na ito, sa mga bagong edisyon ng Quran ay dahan-dahan nilang binago ang mga ibig sabihin na mga nakasulat dito. Tandaan po natin na napakaraming versyon ang Quran at habang tumatagal ay pabago ng pabago ang mga nakasulat rito. Sa verse 66 ng Surah 19 ay ganito ang nakalagay, "At ang isang tao na di naniniwala ay magsasabi, kapag ako ay namatay, ako ba kung gayon ay ilalabas ng buhay sa libingan?" Kung nakikita mo ang bracket na yan, ang mga salita na nasa loob niyan ay mga salitang dinagdag para raw maunawaan ang kahulugan ng pangungusap. Pero alam niyo ba na iyan ay ginagamit para linlangin ang mambabasa? Kung yung babasahin mula sa verse na yan hanggang sa 71, verse 66 hanggang verse 71 ng Surah 19, ang mga salaysay ay nagpapahayag ng patutunguhan ng tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay papunta sa Naraka o sa Narjannam, sa makatuwid ay sa impyerno. Ngayon, kung babalikan mo ang tinutukoy kong bracket sa verse 66, maaaring isipin mong ito'y para lamang sa mga di naniniwala. Subalit ang katotohanan, sa paniniwalang Islam ayon sa aral ni Muhammad, ang lahat ng tao, naniniwala man sa Islam o hindi, ay pupunta sa impyerno. Sa verse 70 ay sinabi niya na nalalaman ni Allah kung sino ang higit na karapat-dapat doon. Verse 71 ay sinabi niya na walang sinuman ang di makakaranas nito o exempted, kundi lahat ay pupunta roon ayon sa ninais ni Allah. Verse 72 ay sinabi niya na kukunin niya roon ang mga takot sa kanya at iiwan ang mga mapagawa ng kamalian doon na naglulumuhod. Ngayon, maliwanag na rito na hindi lang ang mga di naniniwala ang dadanas ng impyerno kundi pati ang mga naniniwala sa Islam. Mayroon akong lumang Quran at dito ay wala ngang bracket sa verse 66 na nagsasabing ang mga taong ito ay ang mga di naniniwala. Sa makatuwid, tama po tayo at maraming Islam ang nakakaalam na lahat sila ay pupunta sa impyerno. Kaya nga't ang tanging palusot ng mga tagapagturo nila na kanilang i-memorize o sauluhin ang mga talata ng Quran dahil ito ay di nasusunog. Kaya't kung ito ay nasa ulo mo o memorize mo ay di ka masusunog. Kalagim-lagim ang sasapitin na mananiniwala kay Allah. Sino ang makakaligtas sa impyerno? Walang nakakaalam. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam kung sino ang kanyang pipiliing sagipin doon. Maaring sinasabi mo ngayon na sinabi na niya sa verse 70 at 72 na alam niya kung sino dapat ang iwan doon at sasagipin ang mga takot sa kanya. Subukin mo ngayon ang iyong sarili. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang kanyang pipiliin? Ito pa ang mahirap. May mga Islam na naniniwalang ang katapatan kay Allah ay ang pagiging mabuting tao, pagiging mabait, pagiging matulungin sa kapwa. Kaya't may mga Islam na naniniwalang ang pagpatay ay kasalanan. Subalit may mga Islam na naniniwala na ang pakikipagsapalaran, pakikipagdigma para kay Allah at ang pag-uusig sa mga di naniniwala sa Islam ay ang tunay na katapatan kay Allah, pagkat ito ay nakasulat sa Quran. Surah 33 verse 16, hindi kinalulugdan ni Allah ang tumatakas sa pakikipagdigma at ang ayaw pumatay. Surah 9:29, pinag-uutos ni Allah na labanan ang mga di naniniwala sa Kanya, kay Muhammad at sa Islam. Gaya ng mga Kristiyano at Hudyo, sila'y pahirapan hanggang sa magbayad ng jizya. Ang jizya ay ang parusang buwis sa lahat ng mga di tumatanggap sa Islam.
ito ay mas mabigat kaysa sa natural na buwis ng Islam na tinatawag na zakat. Sa makatuwid, walang nakakatiyak ng kaligtasan ng kaluluwa sa Islam dahil di mo alam kung paano abutin ang kasiyahan ni Allah. Dagdag pa rito sa Surah 32:13, layunin ni Allah na punuin ang impyerno ng tao. Pagsasamahin niya sila at ang mga diablo. Sa makatuwid, kung ang nais ni Allah ay punuin ang impyerno ng tao, paano ka makakatakas mula sa impyerno sa pamamagitan ng Islam? Bilang pagtatapos, kapatid, tunay na karapat-dapat tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ibig kong malaman mo na may isang tagapagligtas ang ipinadala ng Diyos sa sanlibutan upang di tayo mapahamak. Ayon sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid kapatid, tanging sa Diyos lamang ng Biblia matatagpuan mo ang tiyak na kaligtasan. Kung ibig mong suportahan ang ministry nito financially, maaari ka rin magpadala ng iyong tulong through PayPal at childoflifeministry@gmail.com.